Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, atin pong i-content si Boss Toyo. Si Boss Toyo naman ako masasabi kong he is one of my friends dito sa social media. And marami akong natutunan sa kanya about sa diskarte sa social media. And unfortunately for him, nag-viral yung post niya for the wrong reasons. Kasi nagkaroon sila ng outreach program under yung kanilang pinopromote na company, and pumunta sila dito sa Subic dump site na actually hindi talaga siya dapat dump site, pero yung LGU nung pandemic ginawa siyang dump site. And ayun na nga, ginawa siyang caption, ginawa siyang dump site ng LGU without even considering the long-term effects nito. And nakikita na nga natin yung long-term effects. Now, in contrast to this, si Cara David po, ang ating pinaka-paboritong Death Note user, nagkaroon siya ng meron siya pong documentary dito na iba yung sinabi niya tungkol dito sa post ni Boss Toyo. Now, to summarize yung post ni Boss Toyo, siguro po ang masasabi ko lang rito, ang pinaka main thesis niya or yung pinaka punto niya rito is dapat tayo din ay maging responsable sa pagtatapon natin ng basura. Tingin ko wala naman pong masama doon sa idea na yon. Kaso nga lang, it is very devoid kung ano yung totoong sitwasyon dito. Kasi kung titignan nyo, sa normal na pagkakaintindi ng tao, pag nakakita kayo ng dump site na ganyan, is may amoy na, di ba? Mabaho, di ba? Pero dito, sabi ni Boss Toyo, nagulat ako dahil wala akong naamoy na masangsang na amoy. Siguro, si Boss Toyo kasi laki sa hirap yan Siguro sanay na talaga siya dun sa ganyang amoy. So, pag na-desensitize ka na, di ba, halimbawa, madalas kang kumain ng maanghang, di ba? So, yung maanghang sa ibang tao, baka hindi maanghang sa'yo, di ba? Baka ganun yung nangyari rito Siguro yun lang yung basis na mabibigay ko. Kung bakit yan yung nasabi niya. Pero personal experience kasi ni Boss Toyo. Pero kasi itong documentary, very objective to. Kinuha nila yung pananaw ng mga taong nakatira doon. Okay, so panoorin po natin yung report ni Cara David. Po. Naaawa din po ako sa lugar na bakit ginandito po nila. Masakit po sa damdamin po, ma'am. Napakasakit po. Ayan Grabe, no? Bihira nang pumunta sa lugar na ito si Elvin. Ito, panoorin nyo na lang yung documentary. This is free to watch sa GMA Public Affairs. Pero isang point dito mga lord, sinabi po nung mga nakatira doon na hindi daw maganda yung amoy. This is contrary to what Boss Toyo said. Kung yung mismong nandyan na nakatira sinasabing hindi maganda doon sa place nila. Pero bakit ganun yung sinabi ni Boss Toyo? I'm not sure. Siguro, euphemism lang siguro yan ni Boss Toyo. Hindi ko kasi alam kung bakit niya nasabi yon. Siguro, baka ibang part ng dump site yung pinuntahan nila. Pero, it's very sad kasi na ginawang tapunan nito ng basurahan nung allegedly ng LGU. Okay, diba? So, mali naman yon in my opinion. Okay, so let's continue rito. Linda, ang bundok ng masasayang alaala noon, mistulang masangsang na bangungot ngayon. Grabe, kadiri, man. Sorry pero kadiri talaga siya. I mean, pag hindi yan mabaho, hindi ko na alam kung ano yung mabaho. Dito yun sa Pero ewan ko kay Boss Toyo, siguro nga kasi, baka siguro may sinus lang siya nung mga panahon na yun, or hindi siya aware na may sinus siya. Anyway, tuloy natin. Sa gilid po nitong bundok na ito po, ma'am. Itong bundok na ito, ma'am, parang ganyan po yung bundok na Pero kinalbo nila yung bundok na ganyan. nakikita po natin na yan, ma'am. Yan po, kaganyan po yan, ito. Yung bundok na yan? Opo, yan, ito lang po, ito lang po. Ganyan ang itsura nyo dati? Opo, ganyan. Ganyan po ang itsura. Ito rin yung hindi ko gusto doon sa post ni Boss Toyo. Kasi parang, ang pinaka-point niya kasi, dapat tumulong mag-recycle din tayo. Although, hindi rin naman mali yun, pero miski mag-recycle ka kasi, hindi rin naman, hindi rin naman mawawala yung basura. Nandun pa rin siya. Siguro mababawasan, pero doon pa rin siya itatambak. Eventually, magiging ganyan din. So, the best possible way is to have a cleaner
kumbaga dapat ayusin siya, di ba? Now, this is a lot of land kasi to eh. So, siguro yung logic nung 2020, kasi nung pandemic, nangyari yan eh. So, according to the report of Cara David, siguro, kaya ganyan yan, eh, kaya ganyan yan, eh, tawag dito, hindi naayos ng mabuti nung LGU during that time. Pero that was already 6 years ago. Kailan natin naayusin to? Kawawa naman yung mga nakatira dyan. Ito kasi it's just parang euphemized masyado siya eh, di ba? Hindi lang mga LGU, hindi actually LGU talaga yan. 100% LGU na may kasalanan yan, boss. Sorry, I have to disagree with you on this one kasi pinanood ko talaga to. And then I did a little bit of research. Talagang dapat ayusin na yan. Or kung gagawin man nilang dump site yan at sasabihin nila na ito na yung dump site, sana yung mga nakatira dyan, i-relocate nila sa maayos. Kung yun talaga, kung eto na talaga yun at sabi ng gobyernong LGU, nag-conduct kami ng study and eto yung tamang site for a dump site na i-convert natin to sa isang landfill area, which ako personally, I don't agree with that. Kailangan maging upfront sila. Kasi nung pinanonood ko yung di banda rito, kasi kawawa yung mga tao eh. Kasi this is why kailangan talaga may mga pumuprotekta sa mga kagaya nila. Kasi syempre pagka saan na ba yun? Tubo na ito. Honor part po kasi Saka po kami, ma'am, sabihin nila kaagad-agad po, ma'am, na wow, alisan ninyo, linisan ninyo yung kwan ninyo ha, yung pwesto ninyo. Agad-agad sabihin po nila yun, sumusunod naman po kami, ma'am. Pero sila po, parang bingi lang po sila kung ano po sila. Yeah, no, di ba? Bugbog yung taong bayan sa ganyan, men. Ito to pa. para saan yung 10,000? Parang, According to this man, binigyan daw sila nung LGU during that time or nung kung sino man yun. I'm not sure kung sino eh. Ano po ang ipinangako sa inyo ng pamahalaan? ang sabi nila sa amin, buwan-buwan magbibigay sila sa amin ng 10,000 isang buwan. Para saan yung 10,000? Parang, dahil ko, abang siguro doon. May pinirumahan po ba kayong kontrata? Pumirma kami, hindi pa kami tutuloy. Yeah, tas nangako pa ng may 10K na ayuda, di ba? Doon sa gagawin nila, ibig sabihin talaga, tas hindi naman natupad, kawawa yung mga tao, men. Now, I'm not sure kung bakit ganito yung hilatsa ni Bostoyo. Ako personally, hindi ako hindi ko gusto tong post niya. Pero, kasi ako knowing Bostoyo of all these years, pagka may nakita yan, sasabihin niya kung ano yung nasa utak niya. Okay? Hindi ko sinasabing sobrang proseso ha. Ang gagawin niya lang, kunyari, eto yung nakita niya, okay, yun yung sasabihin niya, ganun lang. Malamang yan, siguro sanay na siya sa ganung amoy. Diba? Pero obviously, maano naman to, sobra naman talaga yung basura. Obviously, di ba? So, I'm not sure kung bakit yun yung sinabi niya. Again, benefit of the doubt na lang. Nagpasalamat tayo kay Ma'am Cara at nakita natin yung ganito at dapat matuto tayo, lalo na maggamit ng na-recycle. Again, boss, I'm sorry pero miski mag-recycle ka dyan, hindi rin naman mawawala yung basura eh. Doon at doon pa rin yan, di ba? Let's say mabawasan ng 50%, okay? Generously or 70%. May 30% pa rin yan. Sa dami ng 30% dyan, ganun na rin yun. Kasi mukhang charity work to nung tawag rito, nung kanyang company. Okay lang naman yun, di ba? Ito yung komunidad ng mga ITAS. Kailangan ko magsasakyan at umabot ng halos 15 minutes drive papunta sa dump site. Diyan sa barangay na yan. Kami ang unang pumunta bago kami nakipag-usap, nagpunta mismo sa dump site, di ba? So nagkaroon pa ng ganyan. Alright, okay lang naman yan. Charity work nila yan eh.
'Di ba? Pero ako, I don't want to undermine the idea na it's either ilagay natin sa papel na gagawin yung dump site yan at wag nyo nang patiran doon sa mga tao. I-relocate nyo sila. Kung yan na talaga yung final nyo, mag-decide kayo. Hindi pwedeng ilalagay nyo yung tao dyan. Tapos parang ginawa nyo silang basura na rin kung gano'n, di ba? The government, sabi sa Constitution to, should protect life, liberty, and property. Oh, pinoprotektahan ba ng LGU yung mga AITA? Siyempre hindi, di ba? So ano ang pinakatama? Kung yan talaga yung final decision nyo, sabihin nyo na lang. Tapos i-relocate nyo sa ayos yung mga tao. Kung yan talaga kasi malaki yung landfill niyan Pero bigyan nyo ng magandang buhay yung mga tao. Yung mga tao hindi basura yan. Medyo hindi naman ako disappointed kay Boss Toyo. Gets ko naman kasi yung position niya as influencer na bubalanse. Ako kasi hindi ako balanse. Sobrang bias ko Dito sa point na to, I have to agree with the interview ni documentary ni Cara David. I've watched it. I've read all of it. Hindi ko talaga kayang sakyan to boss Pero gets naman kita, bumabalanse ka lang. Tsaka laking hirap kasi si Boss Toyo So most likely, yung pang-amoy niya, sakto, di ba? Pero pagbigyan nyo na rin. Kasi advocacy naman kasi talaga ni Boss Toyo na tumulong. Yun talaga siya. Hindi lang naman dito, 'di ba? Sa Mindanao din tumulong siya nung nagkaroon ng nasalantayon. Out of pocket yung tulong niya na yun, 'Di ba? Parang na nga siyang modern day Kuya Will And eto rin malamang yun din yung ginawa niya. Tumulong siya, wala siyang research na ginawa. Siguro under the weather pa siya. Tapos ganyan yung nasabi niya. Siyempre babalanse din siya diyan kasi yung LGU baka magalit sa kanya. Ba't mo kami binabanatan, Boss Toyo? Tapos naman kapag hindi naman siya, pag naman sa kabila siya pumanig, kinokopya mo naman yung sinabi ni Cara David, di ba? So damn if you do, damn if you don't. So siya, gigip na siya. Ano yung pinakagitna niyan? Mag-recycle kayo. Ako, yes, sige, mag-recycle tayo. Kaso, hindi pa rin siya mababawasan yung dami nung basura na yon. So ako, ang pinaka sa akin, ang solusyon ko dyan, either sabihin ng LGU na eto na yon. Kung eto na yon, ilipat nyo yung mga tao. Ganun na lang. I-relocate nyo sila sa ayos. Huwag nyo siyang patirahin dyan sa basurahan na yan. Hindi maganda yun Diba? Isipin nyo, may kalapit kayong landfill habang pagising nyo, puta, may landfill ng basura. Siyempre, mali naman yun. Whether naaamoy mo yun or hindi irrelevant na yun. Dapat sa ayos ka lagi. Paano? Yun lang po, gege mga lods.